Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtataksil? May mga sugat na tanging panahon lang ang makakapaghilom, ngunit paano kung ang mismong sugat na yon ang magiging daan upang matagpuan ang isang pag-ibig na mas totoo at mas wagas? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Amihan, isang babaeng sinubok ng tadhana, ngunit muling babangon sa ngalan ng pag-ibig para sa kanyang mga anak. Ang amoy ng paboritong adobo ni Dalisay ay tila isang matamis na himig sa loob ng kanilang munting tahanan. Nakangiting hinalo ni Amihan ang niluluto, habang ang kaliwang kamay niya ay marahang humahaplos sa kanyang tiyan. Sa wakas, pagkatapos ng 5 taon ng paghihintay at panalangin, dininig na rin ang kanilang dasal. "Anak?" Bulong niya na puno ng pagmamahal. "Siguradong matutuwa ang papa mo. Ito na ang pinakamagandang regalo na matatanggap niya sa buong buhay niya." Maingat niyang inilapag ang sandok at lumapit sa lamesa kung saan nakapatong ang isang maliit at eleganteng kahon. Binuksan niya ito at muling pinagmasdan ang laman. Isang pares ng maliliit na sapatos na puti, at sa tabi nito ay ang pregnancy test na may 2 malinaw na pulang linya. Ang katibayan ng bagong buhay na sabik na niyang ipaalam sa kanyang asawa. Ilang buwan na rin niyang napapansin ang palalamig ni Dalisay. Palagi itong late umuwi at kung nasa bahay man ay laging abala sa telepono. Ngunit pinili ni Amihan na huwag itong pansinin. Iniisip niyang baka dahil lang ito sa stress sa trabaho. Ngayong gabi, naniniwala siyang ang balitang ito ang muling magpapatibay sa kanilang pagsasama. Ang biyayang ito ang muling magbabalik ng init sa kanilang pagmamahalan. Pinatay na niya ang apoy, sakalan, at inayos ang mesa. 2 plato, 2 kupita ng alak, at isang kandilang nagbibigay ng romantikong liwanag. Perpekto. Ang kulang na lang ay si Dalisay. 1 oras, 2 oras, 3 oras ang lumipas. Ang adobo ay lumamig na. Ang kandila ay halos maubos na. Ang nangiti sa mga labi ni Amihan ay unti-unti nang napalitan ng pag-aalala. Tinawagan niya ang telepono ng asawa, ngunit hindi ito sumasagot. Nang biglang tumunog ang doorbell, sa isang iglap, nabuhayan siya ng loob. Dali-dali siyang tumayo upang pagbuksan ito, dala-dala ang kahon. Ito na. Ngunit hindi si Dalisay ang kanyang nakita. Isang delivery rider ang nakatayo sa labas. May hawak na isang malaking brown envelope. "Para po kay Mrs. Amihan Salcedo Montenegro," sabi ng lalaki. Nagtatakang kinuha ito ni Amihan. Wala siyang inaasahang anumang sulat. Nang isara niya ang pinto, napansin niya ang logo ng isang law firm na nakatatak sa sobre. Biglang kinabahan ang kanyang dibdib. Nanginginig ang mga kamay na pinunit niya ito. Ang mga salita sa dokumento ay tila mga punyal na sumaksak sa kanyang puso. Petition for annulment. Nabitiwan niya ang papel. Hindi maari. Nagkakamali lang siguro sila. Isang masamang panaginip lang ito. At sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Dalisay hindi mag-isa. Kasama niya ang isang babaeng nakapulupot ang braso sa kanya. Isang babaeng pamilyar kay Amihan, si Mahalina, ang bago niyang sekretarya. "Dalisay? Anong ibig sabihin nito?" tanong ni Amihan. Ang boses ay basag, habang itinuturo ang dokumentong nakakalat sa sahig. Tumingin si Dalisay sa kanya na may malamig na ekspresyon, walang bakas ng pagmamahal na dati niyang nakikita. "Amihan, I think the document speaks for itself. It's over." "Over? Pero bakit?" Humahagulgol na tanong niya. "May nagawa ba akong mali? Sabihin mo sa akin, Dalisay, aayusin ko." Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Mahalina. "Hindi mo ba naintindihan? Ayaw na niya sa'yo. He's with me now." Tila nabingi si Amihan.
Ang lahat ng pangarap niya ay gumuho sa isang iglap. Sa gitna ng kanyang pagkalito at sakit, naaalala niya ang regalo. Ang huling pag-asa niya. Teka, sabi niya, pinupulot ang kahon mula sa sahig. Dalisay, may sorpresa ako sa iyo. Isang bagay na magpapabago sa lahat. Inabot niya ito sa asawa. Ang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Ngunit sa halip na kunin, isang malakas na sampal sa kahon ang iginanti ni Dalisay. Tumalsik ito at bumagsak sa sahig. Ang maliliit na sapatos ay gumulong papalayo. Ang pregnancy test ay nabasag. Wala nang magbabago, amihan. Sabi ni Dalisay, ang boses ay kasing lamig ng yelo. This marriage was a mistake. Now, pack your things. Saan ako pupunta? Tumingin sa kanya si Mahalina na may ngiting tagumpay. That's no longer our problem. Walang awa siyang kinaladkad ni Dalisay palabas ng pinto, ni hindi man lang siya pinayagang kumuha ng kahit anong gamit. Umalis ka na. Iyon ang mga huling salitang narinig niya bago isinara ang pinto sa kanyang harapan. Naiwan siyang nakatayo sa labas habang ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang dumampi sa kanyang balat, kasabay ng mga luhang walang tigil sa pag-agos mula sa kanyang mga mata. Wala siyang dala, wala siyang mapupuntahan. Ang tanging tangan niya ay ang isang pusong durog na durog at ang isang sikretong hindi man lang niya nagawang sabihin. Manhid. Iyon ang tanging salitang kayang ilarawan ang nararamdaman ni amihan habang nakaupo sa loob ng bus na papuntang probinsya ng Payapa. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang naglakad sa ilalim ng ulan, kung paano siya nakarating sa terminal, o kung paano niya nagawang bumili ng tiket. Ang kanyang katawan ay gumagalaw na parang isang robot, habang ang kanyang isip at puso ay naiwan sa malamig na sahig sa labas ng bahay na dati niyang tinawag na tahanan. Ang mga patak ng ulan sa bintana ng bus ay tila nakikipag-unahan sa mga luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata. Sa bawat tanawing nadadaanan nila, mga masasayang alaala ni Dalisay ang bumabalik. Ang kanilang unang date, ang kanyang proposal, ang kanilang kasal. Ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay nababahira ng sakit ng katotohanan. Ang bawat ngiti ni Dalisay sa kanyang isipan ay sinusuundan ng malamig nitong mga mata nang itaboy siya nito. Hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya dala ng matinding pagod at sama ng loob. Nagising si amihan sa isang silid na puti. Lahat ang nasa paligid. Ang amoy ng alkohol ay tumagos sa kanyang ilong. Nakahiga siya sa isang kama at may nakakabit na dextrose sa kanyang kamay. Gising na po pala kayo, ma'am. Isang malumanay na boses ang narinig ni amihan. Isang nurse na may mabait na mukha ang nakangiti sa kanya. Bigla po kayong hinimatay sa bus terminal. Mabuti na lang at may mga nagmalasakit na nagdala sa inyo dito sa klinik. Pilit na umupo si amihan. Ramdam ang pananakit ng ulo at ang bigat sa kanyang dibdib. Nasaan po ako? Nasa health center po kayo ng Barrio Silangan, ma'am. Sagot ng nurse. Sandali lang po. Tatawagin ko si Dr. Reyes. Ilang sandali pa, isang matandang doktor ang pumasok. May dala itong clipboard at isang nangiting nagbibigay ginhawa. Kumusta na ang pakiramdam mo, Hija? Ako si Dr. Reyes. Huwag kang mag-alala. Normal lang ang pagkahilo at pagkahimatay sa kalagayan mo. Kalagayan ko po? Naguguluhang tanong ni amihan. Oo, sabi ng doktor habang tinitingnan ang kanyang mga papeles. Bukod sa stress at dehydration, may isa pang dahilan. At sa tingin ko, ito ay isang magandang balita. Ngumiti ang doktor. Congratulations, amihan. Buntis ka. Ang mga salitang iyon ay dapat sanang magdulot ng kaligayahan, ngunit para kay amihan, isa na lamang itong paalala ng kanyang kabiguan. Tumulo na naman ang kanyang mga luha. Alam ko po. Nakita ng doktor ang lungkot sa kanyang mga mata. Lumapit ito
at marahang hinawakan ng kanyang balikat. Iya, ang pagbubuntis ay isang biyaya. Pero sa kaso mo, tila mas higit pa sa isa ang biyayang natanggap mo. Napakunot noo si amihan. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Nang i-check namin ang lagay mo, nag-ultrasound kami para masigurong ligtas ang bata. Paliwanag ng doktor. At doon namin nakita, hindi lang isa ang baby mo. Natigilan si amihan. Dalawa po? Kambal po ba? Umiling ang doktor at lalong lumapad ang nangiti nito. Mas marami pa. Hija, you are carrying triplets. 3. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang salitang yon sa isip ni amihan. 3 buhay. 3 maliliit na anghel. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, isang kakatwang emosyon ang biglang sumibol. Naramdaman niya ang kanyang sarili na humahagulgol. Ngunit kasabay nito, isang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Umiiyak siya sa sakit ng pag-iisa, ngunit tumatawa sa himala ng buhay na nasa loob niya. Isang halo ng pighati at pag-asa ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Matapos mabigyan ng gamot at payo, pinayagan na ring umalis si amihan. Sa kakarampot na perang natira sa kanyang pitaka, binayaran niya ang bill at nagsimulang maglakad nang walang tiyak na patutunguhan. Ang baryo Silangan, ang lugar kung saan siya lumaki. Ang mga pamilyar na daan at mga lumang bahay ay tila mga multo ng nakaraan. Ngunit wala na siyang mukhang maihaharap sa kanyang mga kamag-anak. Paano niya sasabihin sa kanilang iniwan siya ng asawa at ngayon ay nagdadalang tao ng mag-isa? Muling bumuhos ang ulan na tila nakikidalamhati sa kanya. Ang lamig ay tumatagos sa kanyang mga buto. Kailangan niya ng masisilungan. Sa di kalayuan, natanaw niya ang isang maliit na coffee shop na may mainit na ilaw na nagmumula sa loob. Sa signboard na yari sa kahoy ay nakaukit ang mga salitang Tahanan Cafe. Tahanan. Isang salitang napakapait para sa kanya. Ngunit sa pagkakataong yon, ang init na nagmumula sa loob ay tila humihilas sa kanya. Pumasok siya sa loob. Tumutulo ang tubig mula sa kanyang damit. Ang amoy ng bagong timplang kape at cinnamon ay sumalubong sa kanya. Tahimik ang lugar, maliban sa mahinang tunog ng isang acoustic guitar mula sa speaker. Isang lalaki ang nakatalikod sa counter, abala sa pagpupunas nito. Pasensya na sa abala, mahinang sabi ni amihan. Huminto sa pagpupunas ang lalaki at dahan-dahang humarap. Nanlaki ang mga mata nito sa pagkagulat. Matangkad ito, may maamong mukha, at mga matang puno ng kabaitan na pamilyar sa kanya. Ami? Ang boses na yon. Kilala niya ang boses na yon. Sinag? Si Sinag Alcantara, ang kanyang kababata, ang matalik niyang kaibigan noong high school na matagal na niyang hindi nakikita. Walang tanong-tanong. Kumuha si Sinag ng isang malinis na tuwalya at mabilis na lumapit sa kanya. Bakit ka nagpapaulan? Halika. Umupo ka muna. Dinala siya ni Sinag sa isang mesang nasa sulok. Nakayuko lang si amihan, nahihiyang makita ang kanyang kaawa-awang kalagayan. Maya-maya pa'y bumalik si Sinag na may dalang isang malaking mug. Hot chocolate, sabi niya. Inilalapag ito sa harap ni amihan. Paborito mo, di ba? Tumangulang si amihan, hindi makapagsalita. Ang simpleng gesture na yon, ang pag-alala niya sa paborito niyang inumin, ay tila nagpainit sa kanyang nanlalamig na puso. Umupo si Sinag sa tapat niya, hindi nagsasalita, hinahayaan lang siyang damhin ang init ng tasa sa kanyang mga kamay. Walang mapanghusgang tingin, walang mausisang tanong. Tanging isang tahimik na presensyang nagsasabing naiintindihan siya. Welcome back, Ami. Mahinang sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Dito, ligtas ka. Sa unang pagkakataon mula nang gumuho ang kanyang mundo, naramdaman ni amihan ang isang kislap ng pag-asa.
Ngunit habang hinahaplos niya ang kanyang tiyan, bumalik ang bigat ng katotohanan. Paano siya magsisimula ulit? 3 buhay ang daladala niya sa isang pusong halos patay na. Lumipas ang mga buwan na tila banayad na agos ng tubig sa ilog ng Baryo Silangan. Ang dating pusong wasak ni Amihan ay unti-unting nabubuo, hindi dahil sa paglimot, kundi dahil sa pagtanggap at sa pag-usbong ng 3 bagong buhay sa kanyang sinapupunan. Malaki na ang kanyang tiyan at ang bawat umaga ay sinasalubong niya hindi na ng luha, kundi ng pag-asam. Naging bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na buhay si Sinag. Tuwing umaga, bago pa man niya buksan ang tahanan kafe, may kakatok na sa pinto ng maliit na bahay na tinutuluyan ni Amihan. Dala-dala nito ang mainit na pandesal at isang thermos ng gatas. Ami, kumain ka na. Kailangan mo ng lakas para sa inyong 4. Lagi nitong paalala na may ngiting laging nakapinta sa mga labi. Hindi na tumatanggi si Amihan. Sa simula ay nahihiya siya sa labis na kabaitan ng binata. Ngunit ipinaramdam ni Sinag na ang pagtulong sa kanya ay hindi isang obligasyon, kundi isang kasiyahan. Isang hapon, habang abala si Sinag sa pagtitimpla ng kape para sa mga customer, pinanood siya ni Amihan mula sa isang sulok. Napansin niyang medyo magulo na ang mga palamuti sa dingding ng kafe. Kumuha siya ng isang maliit na duster at nagsimulang ayusin ang mga nakasabit na litrato at mga tuyong bulaklak. Hayaan mo na yan, baka mapagod ka. Saway sa kanya ni Sinag nang mapansin ang kanyang ginagawa. Okay lang ako, sagot ni Amihan na may tunay ng ngiti. Isang bagay na matagal nang hindi nakikita sa kanyang mukha. Gusto ko lang makatulong. Ang laki na ng utang na loob ko sa'yo, Sinag. Lumapit si Sinag at marahang hinawakan ng kanyang balikat para patigilin siya. Wala kang utang na loob sa akin, Ami. Ang makita ka lang na ngumingiti ulit, bayad na ako. Nagkatitigan sila. Sa isang sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Ang ingay ng kafe ay nawala at tanging ang tibok ng kanilang mga puso ang kanilang naririnig. Si Amihan ang unang umiwas ng tingin. Ramdam ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Ang kilig na naramdaman niya ay bago at nakakagulat, isang damdaming akala niya ay hindi na niya muling mararanasan. Dumating ang araw ng kanyang buwanang check-up. Gaya ng dati, nagpresenta si Sinag na samahan siya. Sa loob ng klinik ni Dr. Reyes, habang isinasagawa ang ultrasound, hindi maalis ni Amihan ang tingin sa monitor. 3 maliliit na hugis, 3 maliliit na tibok ng puso ang pumupuno sa screen. Napakalalakas nila, sabi ni Dr. Reyes. Napatingin si Amihan kay Sinag na nakatayo sa tabi niya. Nakatitig din ito sa monitor. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Nang marinig niya ang sabay-sabay at mabilis na tunog ng 3 tibok ng puso mula sa speaker ng makina, nakita ni Amihan ang isang butil ng luha na pumatak mula sa mata ni Sinag. Mabilis niya itong pinunasan na tila nahihiya sa kanyang naging reaksyon. Ang galing! Bulong ni Sinag. Ang boses ay puno ng emosyon. Parang musika. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Amihan ang isang kakaibang init sa kanyang puso. Ang lalaking nag-alay sa kanya ng pagkakaibigan at suporta ay naroon. Umiiyak sa tuwa para sa mga anak na hindi naman sa kanya. Ang eksenang yon ay isang malaking sampal kumpara sa ginawa ni Dalisay, ang tunay sanang ama, na walang awang itinapon ang regalo na naglalaman ng balita tungkol sa kanila. Gabi na nang makauwi sila. Matapos siyang ihatid ni Sinag, naupo si Amihan sa tumba-tumba sa labas ng kanyang bahay, hinahaplos ang kanyang malaking tiyan. Naramdaman niya ang isang malikot na sipa na sinundan pa ng isa. Napangiti siya. Mga anak, ang swerte ninyo, bulong niya sa hangin. Dahil bago pa man kayo isilang,
May isang tao nang nagmamahal sa inyo ng buong puso. Isinandal niya ang kanyang ulo at ipinikit ang mga mata. Ninamnam ang kapayapaan na matagal niyang inasam. Sa wakas, pakiramdam niya ay ligtas na sila. Sa wakas, nakahanap na sila ng tahanan. Ngunit ang kapayapaan ay sadyang mapagbiro. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero ang tumatawag. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Is this Mrs. Amihan Salcedo Montenegro? Tanong ng isang formal na boses sa kabilang linya. Yes, speaking. Sagot niya. This is Attorney Romero from Romero and Associates Law Firm. I'm the legal counsel for your late grandmother, Mrs. Imelda Salcedo's estate. Biglang kinabahan si Amihan. Matagal nang pumanaw ang kanyang lola. Bakit po kayo napatawag? I'm calling to inform you that you are the sole beneficiary of her remaining properties and assets, sabi ng abogado. However, there seems to be a complication. May nag-file po ng contest sa will. Sino po? Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya bago sumagot ang abogado. Ang pangalang binanggit nito ay tila isang kulog na biglang gumising sa kanya mula sa isang magandang panaginip. Ang asawa niyo po, Mr. Dalisay Montenegro, nabitiwan ni Amihan ang kanyang telepono. Ang hangin ay tila biglang naubos sa kanyang paligid. Ang nakaraang matagal na niyang sinubukang ibaon ay bumabalik upang muli siyang guluhin. Ang balita mula sa abogado ay parang isang malaking bato na humarang sa dibdib ni Amihan. Ilang araw siyang balisa. Ang kapayapaang unti-unti niyang itinayo sa Baryo Silangan ay biglang sinira ng anino ng kanyang nakaraan. Sinubukan niyang itago ang kanyang pag-aalala kay Sinag, ngunit hindi niya ito malinlang. May problema ba, Ami? Tanong nito isang hapon, habang iniaabot sa kanya ang isang baso ng sariwang buko juice. Ilang araw ka nang tahimik. Kung ano man yan, nandito lang ako. Bago pa man makasagot si Amihan, isang tunog ang pumukaw sa atensyon ng lahat sa tahanan cafe. Isang marangyang itim na kotse, makintab at halatang hindi na babagay sa simpleng kalsada ng baryo. Ang huminto sa mismong tapat ng cafe. Ang mga tao sa loob at labas ay napahinto sa kanilang ginagawa. Ang mga matay nakatuon sa kung sino ang bababa mula rito. Bumukas ang pinto sa driver's side. Unang lumabas ang isang pares ng mamahaling sapatos na katad na sinundan ng isang lalaking nakasuot ng plansadong damit. Namilog ang mga mata ni Amihan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Si Dalisay. At hindi siya nag-iisa. Mula sa passenger side, bumaba si Mahalina, nakasuot ng isang hapit na pulang bestida. Ang mga labi ay may mapanuksong ng ngiti. Para silang mga agilang bumaba mula sa langit upang manila ng isang kaawa-awang kordero. Naglakad silang dalawa papasok sa cafe na para bang pag-aari nila ang lugar. Ang lahat ng mga mata ay nakasunod sa kanila. At pagkatapos ay bumaling kay Amihan na nakaupo sa isang sulok, ang muka ay namumutla. Well, sabi ni Mahalina. Ang boses ay puno ng pang-uuyam habang tinitingnan ang malaking tiyan ni Amihan. Look at you. Mukhang napasarap ang buhay probinsya. At nagbunga pa yata. Hindi kumibo si Amihan. Ang kanyang mga kamay ay automatikong humawak sa kanyang tiyan na para bang poprotektahan niya ang kanyang mga anak mula sa masasamang tingin ng dalawa. Anong ginagawa ninyo dito? Mahinang tanong niya. Business, my dear. Sagot ni Dalisay inilalapag ang isang folder sa mesa. We're here to offer you a deal. Isang napakagandang deal. Binuksan niya ang folder at inilabas ang isang dokumento. Pirmahan mo lang to. A waiver. Isinasaad dito na isinasalin mo sa akin ang lahat ng karapatan mo sa mana na galing sa lola mo. Napatanga si Amihan.
At bakit ko naman gagawin yan? Ngumisi si Mahalina. Kapalit ng kapayapaan mo. Kapag pinirmahan mo iyan, aalis kami na parang walang nangyari. Hindi na namin ipagpipilitan ng annulment. We will let you go. Mabubuhay ka ng tahimik kasama. Yan, sabi niya. Itinuturo ang tiyan ni Amihan na may halong pandidiri. Hindi na namin aalamin kung sino ang ama. Isipin mo, isang malinis na hiwalayan. Ang alok ay isang insulto. Isang sampal sa kanyang pagkatao. Gagamitin nila ang sarili niyang mana para bilhin ang kanyang kalayaan. Ang galit ay biglang pumalit sa takot na naramdaman ni Amihan. Sa puntong yon, lumapit si Sinag. Tumayo siya sa pagitan ni na Amihan at ng dalawa. Ang katawan niya ay nagsisilbing panangga. Sa tingin ko, oras na para umalis kayo. Sabi ni Sinag, ang boses ay kalmado ngunit may diin. Hindi kayo welcome dito. Tumingin si Dalisay kay Sinag mula ulo hanggang paa. At sino ka naman? Ang may-ari ng kapihan na to? O baka naman, ikaw ang dahilan kung bakit ganyan nakalaki ang tiyan ng asawa ko. Isang malakas na. Ang narinig mula sa mga usisero sa paligid. Hindi na tinag si Sinag. Wala kang karapatang bastusin siya sa loob ng pamamahay ko. Nakita ni Amihan ang tapang sa mga mata ni Sinag. Ang tapang na yon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Tumayo siya, bagamat nanginginig ang mga tuhod at hinarap si Dalisay. Hindi ko pipirmahan yan. Mariing sabi niya, ang mana na yan ay para sa mga anak ko. Hindi ko ipagpapalit ang kinabukasan nila para lang sa'yo. Kinuha niya ang papel mula sa mesa. Sa harap ni Dalisay, ni Mahalina, at ng lahat ng tao sa loob ng kafe, dahan-dahan niyang pinunit ito sa dalawa. Pagkatapos ay sa apat, hanggang sa maging maliliit na piraso. Umalis na kayo. Sabi niya, ang boses ay matatag na ngayon. Hindi na siya ang Amihan na umiiyak at nagmamakaawa. Ang babaeng nasa harap nila ngayon ay isang ina na handang lumaban para sa kanyang mga anak. Namula ang mukha ni Dalisay sa galit at kahihiyan. Hindi niya inaasahan ang ganitong pagsuway. Si Mahalina naman ay natigilan. Kinuha ni Dalisay ang kanyang cellphone at nagkunwaring may tinitingnan. Sige, sabi niya na may ngiting mapanakot. Gusto mo ng laban? Pagbibigyan kita. Itinaas niya ang cellphone at ipinakita kay Amihan ang isang litrato. Isang litrato niya at ni Sinag na magkasama. Masayang naglalakad sa palengke. Madali lang gumawa ng kwento, Amihan. Isang asawang nagpakasarap sa probinsya kasama ang kababata habang ang kawawang asawa ay nagtatrabaho sa syudad. Sa tingin mo, kanino maniniwala ang korte? Bago pa man siya makasagot, isang huling banta ang binitiwan ni Dalisay. Ang mga salita ay tila kamandag. Sigurado ka bang kaya mong palakihin ang mga batang yan ng mag-isa? Tignan natin kung kanino talaga sila. Pagkasabi niyon, tumalikod na sila at naglakad palabas. Iniwan ang mga piraso ng papel na nagkalat sa sahig at isang katahimikang binasag lamang ng mga bulong-bulungan ng mga tao. Nanginginig na napaupo si Amihan. Ang mga salita ni Dalisay ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lang ito nagsisimula. Ang banta ni Dalisay ay hindi na natiling salita lamang. Pagkatapos ng iskandalo sa Tahanan Cafe, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin sa Baryo Silangan. Ang dating palakaibigang nangiti ng mga kapitbahay ay napalitan ng mapanuring mga tingin. Ang mga bulungan ay sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Narinig mo ba? Kaya pala, iniwan ng asawa. Kawawa naman yung si Sinag, nadamay pa. Sabi nila, baka hindi raw talaga sa asawa yung dinadala niya. Bawat salita ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa puso ni Amihan. Pinilit niyang maging matatag, ngunit ang laso ng tsismis ay unti-unting pumapatay sa kanyang kumpiyansa.
Sinimulan niyang questionin ang lahat, ang kanyang mga desisyon, ang kanyang pagkatao. Isang hapon, habang pauwi siya mula sa palengke, hinarang siya ni Dalisay. Mag-isa lang ito ngayon, at ang ekspresyon sa mukha niya ay mas seryoso at mas mapanganib. "Amihan, mag-usap tayo," sabi niya. Ang tono ay hindi nagtatanong, kundi nag-uutos. "Wala na tayong dapat pag-usapan." Matigas na sagot ni Amihan. Sinubukang lagpasan siya, ngunit humarang si Dalisay sa kanyang daraanan. Meron. Tungkol sa mga bata." Biglang natigilan si Amihan. "Para mapadali ang annulment, kailangan kong patunayan sa korte na nagkasala ka." Sabi ni Dalisay, ang mga salita ay maingat na pinipili. Adultery. Ang pinakamadaling paraan. Kaya sabihin mo sa akin, Amihan, sino ang ama ng mga yan? Si Sinag ba? Nanlamig ang buong katawan ni Amihan sa kanyang narinig. Ang kapal ng mukha niya. Siya na nangaliwa. Siya pa ang may ganang mag-akusa. "Ano bang pinagsasabi mo, Dalisay?" Nanginginig ang boses niya sa galit. "Sa kabila ng lahat ng ginawa mo sa akin, ako pa ang gagawin mong masama. Alam nating pareho na ikaw ang ama ng mga dinadala ko." Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Dalisay. Tawa na puno ng sakit at kabaliwan. "Ako? Talaga ba, Amihan? Sigurado ka ba dyan?" "Oo naman." Sigaw niya, ang luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. "Ikaw ang asawa ko. Siyempre, ikaw ang ama." "Sinungaling," biglang sigaw ni Dalisay. At sa unang pagkakataon, nakita ni Amihan ang isang uri ng desperasyon sa mga mata nito. Isang pighating hindi niya kailanman nakita noon. "Huwag na huwag mong sasabihin na ako ang ama niyan, dahil alam nating pareho na kahit kailan, hindi mangyayari yan." Anong ibig mong sabihin?" Naguguluhang tanong ni Amihan. Naglakad si Dalisay palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang emosyong hindi maintindihan ni Amihan. Isang halo ng galit, kahihiyan, at matinding kalungkutan. Inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha ni Amihan. Ang mga mata nila'y naglalaban. "Gusto mong malaman ang totoo?" Bulong niya. Ang boses ay basag at puno ng hinanakit. "Gusto mong malaman kung bakit hindi ako pwedeng maging ama? Dahil imposible. Dahil baog ako, Amihan." Ang salitang iyon ay tumama kay Amihan na parang kidlat. Ang ingay ng paligid ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang mga tainga. Hindi totoo yan." Halos pabulong niyang sabi. "Totoo." Sigaw ni Dalisay. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada. Ang kanyang pag-amin ay hindi na isang sikreto, kundi isang sigaw ng isang lalaking pagod na sa pagpapanggap. "Baog ako." Sa isang iglap, ang lahat ng galit ni Amihan kay Dalisay ay napalitan ng matinding pagkalito. Kung hindi si Dalisay, kung baog siya, sino? Ang tanong ay umikot sa kanyang isipan na parang isang ipo-ipo. Ang kanyang utak ay naglakbay pabalik sa nakaraan. Pilit na hinahanap ang isang sagot. At doon, sa gitna ng unos ng kanyang alaala, isang imahe ang biglang lumitaw. Isang gabi. Isang gabing napakalakas ng ulan, katulad ng gabing pinalayas siya. Ngunit ito ay bago pa noon. Ang gabi bago ang anibersaryo sana nila, nang umuwi si Dalisay na amoy pabango ng ibang babae. Umiyak siya ng umiyak at sa sobrang sakit, uminom siya ng alak. Mag-isa, lasing na lasing, lumabas siya ng bahay at naglakad ng walang direksyon hanggang sa natagpuan niya ang kanyang sarili sa tapat ng isang pamilyar na lugar. Ang Tahanan Cafe. Sarado na ito, pero naroon si Sinag, nagliligpit. Ang sumunod na mga pangyayari ay malabo, pira-piraso, mga luha. Isang yakap na puno ng pag-aalala. Ang boses ni Sinag na nagsasabing, "Nandito lang ako." Ang init ng kanyang katawan. Ang amoy ng kape na nahahalo
sa amoy ng ulan. Isang halik, isang pagkakamali na dulot ng kalasiingan at matinding sama ng loob. Isang gabing pareho nilang piniling kalimutan. Ang mga mata ni Amihan ay dahan-dahang napabaling sa direksyon ng tahanan cafe na natatanaw mula sa kanilang kinatatayuan. Sa bintana, nakita niya si Sinag na nag-aayos ng mga mesa. Ang muka ay puno ng pag-aalala habang nakatingin sa kanilang dalawa ni Dalisay. Biglang nanlambot ang mga tuhod ni Amihan. Ang katotohanang sumampal sa kanya ay mas masakit pa kaysa sa pagkakanulo ni Dalisay. Mas masakit pa sa pagtataboy nito sa kanya. Dahil ang katotohanan ito ay hindi lang tungkol sa kanya, kundi tungkol din sa taong naging sandalan niya ang taong naging liwanag niya sa gitna ng dilim, ang mga anak na dinadala niya, ang 3 buhay na itinuturing niyang biyaya, ay bunga ng isang gabing hindi dapat nangyari. At si Sinag ang kanilang ama. Naiwang nakatulala si Amihan sa gitna ng daan. Si Dalisay ay naglakad papalayo na parang walang nangyari. Iniwan sa kanya ang isang bombang sumabog at winasak ang lahat ng natitira niyang paniniwala. Ang mga salitang baog ako ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan, hindi na bilang isang akusasyon, kundi bilang isang katotohanang nagbubukas ng isang mas malalim at mas komplikadong sugat. Ang kanyang mga paa, na tila may sariling isip, ay nagsimulang humakbang. Hindi papalayo, kundi papalapit. Papalapit sa tahanan cafe. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 libra. Ang bawat paghinga ay tila ninanakaw mula sa kanya. Nakita ni Sinag mula sa bintana ang paglapit ni Amihan. Nakita niya ang pag-alis ni Dalisay. Nakita niya ang ekspresyon sa mukha ni Amihan. Isang itsurang hindi niya pa nakikita kailanman. Isang halo ng kawalan, takot at isang tanong na alam niyang para sa kanya. Agad siyang lumabas ng cafe para salubungin ito. Ami, anong nangyari? Anong sinabi niya sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Sinag. Hinahawakan ang braso nito. Ngunit hindi sumagot si Amihan. Tumingala lang siya at tinitigan si Sinag. Ang kanyang mga mata ay nangungusap. Naghahanap ng isang bagay na hindi niya masabi. Hinila niya ito papasok sa cafe, palayo sa mga matang maaaring nakatingin. Mabuti na lang at wala nang ibang customer sa mga sandaling iyon. Nang nasa loob na sila, binitawan ni Amihan ang braso ni Sinag. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nakakabingi. Sinag. Nagsimula si Amihan. Ang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. Huminga siya ng malalim. Nag-iipon ng lakas ng loob. Yung gabi bago ako umalis sa Maynila, ang mga salitang iyon ay tumama kay Sinag na parang isang malakas na suntok. Ang kaninang pag-aalala sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng pagkataranta. Ang mga mata niya ay bahagyang nanlaki. Hindi siya nakakibo. Ang kanyang pananahimik ay isang malinaw na pag-amin. Sa sandaling iyon, ang alaala ng gabing iyon ay bumalik sa kanilang dalawa na parang isang pelikula. Umuulan noon ng malakas. Dumating si Amihan sa cafe na basa at amoy alak. Ang kanyang mga mata ay mugtong-mugto sa kaiiyak. Matapos matuklasan ang pambababae ni Dalisay, si Sinag na dapat ay magsasara na, ay pinapasok siya. Ipinagtimpla niya ito ng mainit na tsaa, ngunit itinabig ito ni Amihan. Ang gusto niya lang ay may makausap. Wala akong kwenta, Sinag, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Hindi ko man lang siya mapanatili sa tabi ko. Hindi totoo yan, Ami, sagot ni Sinag. Umupo sa tabi niya. Ang puso'y nadudurog na makita siyang ganoon. Siya ang may problema, hindi ikaw. Sa gabing iyon, inilabas ni Amihan ang lahat ng sakit na kinimkim niya. At sa buong panahong iyon, si Sinag ay nakinig. Hindi siya umalis. Niyakap niya ito ng mahigpit ng ito'y manlambot. Hinayaang umiyak sa kanyang balikat.
At sa gitna ng sakit, ng kalasingan, at ng pangangailangan para sa karamay, nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang halik na nagsimula sa pag-aalo, ngunit nauwi sa isang bagay na mas malalim. Isang pagkakamaling pareho nilang pinagsisihan kinaumagahan at piniling ibaon sa limot. Sinabi niya sa akin ang totoo. Pagpapatuloy ni Amihan, binabasag ang katahimikan sa kasalukuyan. Sinabi niyang, baog siya Sinag. Napapikit ng mariin si Sinag. Napasabunot siya sa kanyang buhok at tumalikod kay Amihan. Hindi kayang harapin ang mga mata nito. Ang sikretong matagal niyang kinimkim, ang gabing pinilit niyang kalimutan, ay narito na ngayon sa pagitan nila, malinaw at hindi maikakaila. Ami, patawarin mo ako, sabi niya. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Lasing ka noon, nasasaktan, at ako, na dapat nag-ingat sa'yo. Sinamantala ko ang kahinaan mo. Hindi mo sinamantala. Mahinang sagot ni Amihan. Pareho tayong may kasalanan. Humarap si Sinag. Sa wakas, nakita ni Amihan ang luhang kanina pa nito pinipigilan. Hindi, Ami, kasalanan ko. Dahil ang totoo, mahal na kita noon pa. Matagal na kitang mahal. At nang gabing iyon, nang makita kitang umiiyak dahil sa kanya, hindi ko nakontrol ang sarili ko. Patawarin mo ako sa naging kahinaan ko. Ang pag-amin ni Sinag ay isa na namang dagok para kay Amihan. Ang lahat ng kabaitan, lahat ng pag-aalaga, lahat ng suporta, hindi lang pala iyon dahil sa pagkakaibigan. May mas malalim na dahilan. Ang lalaking ito ay minahal siya sa paraang hindi kailanman nagawa ni Dalisay. Ngunit ang pagmamahal na yon ang naging sanhi ng kanilang sitwasyon ngayon. Naging isang malaking gulo ang lahat. Ang taong sumira sa kanya at ang taong sumalo sa kanya ay nag-iwan ng parehong marka sa kanyang buhay, sa kanyang sinapupunan. Lumapit si Amihan. Ang kamay ay nanginginig na humawak sa pisngi ni Sinag. Sinag. Hindi niya alam ang sasabihin. Ano pa nga ba ang dapat sabihin? Ang katotohanan ay nasa harap na nila. Hubad at masakit. Ang kanilang pagkakaibigan ay nabahiran na. Ang kanilang hinaharap ay naging isang malaking blangkong papel. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Naramdaman ang paggalaw ng tatlong buhay sa loob. Ang mga biyayang ito ay hindi na lang sa kanya. Pag-aari na rin sila ni Sinag. Sa gitna ng kanilang mga luhang hindi masabi, isang tanong ang kumawala sa bibig ni Amihan. Isang tanong na naglalaman ng lahat ng takot at pagkalito na nararamdaman niya. Paano na tayo? Tanong niya sa basag na boses. Paano na yung mga bata? Sa marangyang condo unit kung saan sila pansamantalang tumutuloy, ibinato ni Dalisay ang isang babasaging vase sa pader. Ang tunog ng pagkabasag nito ay umalingaungaw sa buong silid, isang refleksyon ng kanyang nagwawalang damdamin. Ano? Paanong nangyari yon? Sigaw niya, ang muka ay namumula sa galit. Kausap niya sa telepono ang kanyang abogado. Anong ibig mong sabihin na mas malakas ang claim niya sa mana dahil asawa pa rin niya ako? Akala ko ba madali lang to? Nakatayo sa isang sulok si Mahalina. Nanonood habang umiinom ng mamahaling alak. Kalmado ang kanyang itsura. Ngunit ang kanyang isip ay abalang-abala sa pag-iisip. Ang plano nilang takutin si Amihan para pirmahan ang waiver ay malinaw na nabigo. Ang Amihan na hinarap nila ay hindi na ang mahinang babaeng kilala nila. Walang kwenta. Sigaw muli ni Dalisay bago ihagis ang kanyang telepono sa malambot na sofa. Naglakad siya pabalik-balik na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Nakakahiya. Pinunit niya ang papel sa harap ng lahat. Pinagmukha niya akong tanga sa probinsyang yon. Dahil yan ang ginawa mo. Walang emosyong sabi ni Mahalina. You showed your cards too early.
Akala mo kasi kaya mong takutin. Humarap sa kanya si Dalisay, ang mga matay nanlilisik. At anong gusto mong gawin ko? Hayaan na lang na mapunta sa kanya ang lahat ng perang dapat ay sa atin? Hindi, sagot ni Mahalina. Dahan-dahang lumalapit. Inilapag niya ang kanyang baso at marahang hinaplos ang braso ni Dalisay. Ang kanyang mga daliri ay tila ahas na gumagapang, nagbibigay ng pekeng kapanatagan. Mali lang ang target mo. Napakunot noo si Dalisay. Anong ibig mong sabihin? Ang pera, ang mana, hindi iyan ang kahinaan niya. Paliwanag ni Mahalina. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na mapang-akit. Tignan mo kung paano niya hinawakan ang tiyan niya noong kaharap natin siya. Kung paano siya naging leon para protektahan ang mga yon. Dahan-dahang nagliwanag ang isip ni Dalisay habang nauunawaan ang tinutukoy ni Mahalina. Ang mga bata, sabi ni Dalisay, isang nangiting tuso ang sumilay sa mga labi ni Mahalina. Exactly. Bakit mo hahabulin ang pera kung pwede mong habulin ang pinakamahalaga sa kanya? Kung makukuha mo ang mga bata, Dalisay, luluhod yan sa harapan mo. Magmamakaawa yan na ibigay sa iyo ang lahat. Makuha lang niya pabalik ang mga anak niya. Pero, paano? Naguguluhang tanong ni Dalisay. Ako na mismo ang nagsabi sa kanyang baog ako. Paano ko aangkinin ang mga batang hindi naman sa akin? Darling, dito papasok ang galing ng mga abogado, sabi ni Mahalina. Asawa ka pa rin niya sa papel. Sa mata ng batas, anumang anak na isinilang sa loob ng kasal ay itinuturing na sayo unless proven otherwise. Gagamitin natin yan. We will file for custody. Aangkinin natin sila. Natigilan si Dalisay. Ang plano ay napakatuso, napakasama. Ngunit sa puntong yon, ang kanyang pagkalalaki ay nasaktan at ang kanyang pagiging sakim ay nangingibabaw. Ang ideya na makita si Amihan na nagmamakaawa sa kanya ay isang matamis na paghihiganti. Pero paano kung lumaban siya? Paano kung ipa-DNA test niya? Hahayaan ba niyang umabot sa puntong yon? Tanong ni Mahalina. Hahayaan ba niyang malaman ng buong mundo na nagkaroon siya ng anak sa ibang lalaki habang kasal pa sayo? Masisira ang pangalan niya. Siya ang lalabas na masama. Kaya hindi, Dalisay, hindi siya lalaban ng ganoon. Matatakot siya. Ang plano ni Mahalina ay perpekto. Hindi ito tungkol sa pag-ibig sa mga bata o sa pagnanais na maging ama. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, sa kontrol, sa paghihiganti, at sa pera. Samantala, sa Baryo Silangan, ang tensyon sa pagitan ni Amihan at Sinag ay halos hinihiwa sa hangin. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, pareho silang hindi alam kung paano kikilos. Ang dating komportableng samahan nila ay napalitan ng isang kirot ng pagkailang. Nagpapatuloy pa rin si Sinag sa pag-aalaga kay Amihan. Ngunit may distansya na ngayon. May pag-iingat sa bawat salita, sa bawat galaw. Isang umaga, habang nag-uusap sila sa kafe, tumunog ang telepono ni Amihan. Isang pamilyar na numero. Si Dalisay. Nanginginig niyang sinagot ito. Nilagay sa loudspeaker para marinig ni Sinag. Amihan, sabi ng malamig na boses sa kabilang linya, may bago akong alok sa'yo. Wala na tayong pag-uusapan, sagot ni Amihan. Meron. Dahil hindi na tungkol sa pera ang usapan ngayon, tungkol na ito sa mga anak natin. Nagkatinginan sina Amihan at Sinag, parehong naguguluhan. Anong sinasabi mo? I've decided na gusto kong maging ama sa kanila. Sabi ni Dalisay, ang boses ay puno ng pekeng sinseridad. Kaya bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, ibigay mo sa akin ang full custody at bibigyan kita ng visiting rights. O pangalawa, magkita tayo sa korte at pag-agawan natin sila at sisiguraduhin kong sa akin sila mapupunta. Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Amihan.
Alam nating pareho na hindi mo sila anak. Ang alam ko, asawa kita. At ang alam ng batas, anak ko sila. Kalmadong sagot ni Dalisay. The choice is yours, amihan. Ibibigay mo ba sila ng mapayapa o sisirain na natin ang isa't isa sa korte? Pagkasabi noon, ibinaba na ni Dalisay ang telepono. Nabitawan ni amihan ang kanyang cellphone. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang takot ay gumagapang sa kanyang buong katawan. Hindi niya akalain na kayang gawin ito ni Dalisay. Ang dating lalaking pinangakuan niyang mamahalin. Habang buhay ay isa na ngayong halimaw na gustong kunin ang kanyang pinakamamahal na yaman. Tumingin siya kay Sinag, ang mga matay puno ng luha at takot. At sa mga mata ni Sinag, nakita niya ang isang bagong damdamin na namumuo. Hindi na lang pag-aalala, kundi determinasyon. Hindi niya makukuha ang mga anak natin. Mariing sabi ni Sinag, hindi ako papayag. Ang salitang natin ay tumatak sa isipan ni amihan. Sa gitna ng bagong banta na ito, isang bagay ang naging malinaw. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Makalipas ang ilang araw, isang laking-laking sobre ang dumating sa kanyang pintuan. Galing ito sa korte. Isang summons, opisyal na nagsimula na ang legal na laban para sa kanyang mga anak. Ang banta ni Dalisay ay naging isang mabagal at masakit na lason na kumalat sa buong baryo Silangan. Ang mga sumunod na araw ay naging isang impyerno para kay amihan. Hindi na ito simpleng bulungan lang. Ito'y isang kampanya para sirain ang kanyang pagkatao at si Dalisay at Mahalina ang mga dalubhasang mangingisda sa magulong tubig ng tsismis. Isang umaga sa palengke, naramdaman ni amihan ang bigat ng mga tingin. Ang dating mga tindera na masayang bumabati sa kanya ay ngayoy nag-iiwasan ng tingin. Habang namimili siya ng gulay, narinig niya ang dalawang babae sa likuran niya na nagbubulungan. Sapat lang ang lakas para marinig niya. Sayang, no? Mukha pa namang mabait. Kaya nga, yan ang hirap sa mga babaeng mukhang mahinhin, nasa loob pala ang kulo. Niloko raw ang asawa. Ayon sa pinsan ko na nagtatrabaho sa munisipyo kung saan nag-file ng kaso. Nabitawan ni amihan ang hawak na talong. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi siya lumingon. Nagbayad na lang siya ng mabilis at halos tumakbo paalis ng palengke. Ang mga salita ay tila mga bubuyog na nagbubulungan sa kanyang tainga. Ang bawat araw ay may bagong pagsubok. Ang dating tahimik niyang buhay ay napalitan ng takot at kahihiyan. Natatakot siyang lumabas ng bahay. Ang bawat pagdaan ng tao sa tapat ng bintana niya ay tila isang paghatol. Si Sinag, sa kabilang banda, ay hindi umalis sa kanyang tabi. Sinubukan nitong pagaanin ang kanyang loob. Huwag mo silang pansinin, Ami. Sabi nito isang gabi habang inihahatid siya pauwi mula sa cafe. Hindi ka nila kilala. Hindi nila alam ang totoo. Ngunit sa puntong iyon, ang mga salita ni Sinag ay hindi na nakakapagbigay ginhawa. Sa halip, nagdudulot ito ng kirot. Ang bawat pagtatanggol niya ay isang paalala ng sikreto nilang dalawa. Ang sikretong pinagmulan ng lahat ng gulo. Madali para sa iyong sabihin, yan Sinag, biglang sabi ni amihan. Ang boses ay puno ng hinanakit na matagal na niyang kinikimkim. Huminto siya sa paglalakad at hinarap ito. Hindi ikaw ang pinag-uusapan. Hindi ikaw ang tinatawag na Makati. Hindi ikaw ang hinuhusgahan. Ami, huwag Sinag. Pagputol niya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. Alam mo kung ano ang masakit? Ang masakit ay baka may katotohanan ang sinasabi nila. Nagkamali ako. Nagkamali tayo. Ang kanyang mga salita ay tila isang sampal kay Sinag. Hindi kasalanan ang nangyari. Pareho tayong nasasaktan noon. Pero tingnan mo kung nasaan tayo ngayon. Sigaw ni amihan. Hindi na napigilan ang emosyon. Dahil sa gabing yon, nagulo ang lahat. Dahil sa gabing yon,
May dahilan si Dalisay para sirain ako. Dahil sa gabing yon, baka makuha niya ang mga anak ko. Kung sana hindi na lang nangyari yon. Ang bawat salita ay tila isang punyal na ibinabato niya kay Sinag. Ngunit ang totoo, mas sinasaktan niya ang kanyang sarili. Sa sobrang gulo ng isip niya, kailangan niya ng isang taong masisisi. At si Sinag ang pinakamalapit. Natigilan si Sinag. Ang sakit ay malinaw na nakikita sa kanyang mga mata. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Dahan-dahan siyang tumango. Isang pag-unawa sa sakit na nararamdaman ni Amihan, kahit na ito'y nakatutok sa kanya. Kung yan ang nararamdaman mo, mahinang sabi niya, kung sa tingin mo ay mas makakabuti kung lalayo ako, gagawin ko. Hindi na naghintay ng sagot si Sinag. Tumalikod siya at naglakad papalayo sa dilim. Iniwan si Amihan na mag-isang humahagulgol sa gitna ng daan. Sa mga sumunod na araw, mag-isa na lang talaga si Amihan. Gaya ng kanyang hiningi, hindi na nagpakita si Sinag. Ang bahay ay naging mas malungkot. Ang katahimikan ay naging isang kaaway. Ngayon, wala na siyang kakampi. Wala na siyang sandalan. Siya na lang at ang kanyang mga problema. Isang gabi, habang nakaupo siya sa dilim, niyakap ang kanyang mga tuhod. Naramdaman niya ang bigat ng buong mundo sa kanyang balikat. Pagod na siya. Pagod na siyang lumaban. Pagod na siyang masaktan. Ano pa ba ang ipinaglalaban niya? Ang isang buhay na puno ng kahihiyan. Ang isang kinabukasan kung saan ang kanyang mga anak ay lalaking tinutukso dahil sa pagkakamali ng kanilang ina. Baka tama si Dalisay. Baka mas mabuti para sa mga bata kung sa kanya sila mapupunta. May pera siya. Mabibigyan niya sila ng magandang buhay. Isang buhay na malayo sa iskandalo. Ang pag-iisip na yon ang tuluyang sumira sa kanya. Sa puntong yon, wala na siyang nakikitang pag-asa na wala na ang lahat. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang hinahanap ang numero ni Dalisay. Tama na. Susuko na siya. Ibibigay na niya ang lahat. Ang mana, ang mga bata, lahat. Para na lang matapos na ang lahat ng sakit. Idinikit niya ang telepono sa kanyang tainga. Naghihintay na mag-ring. Ngunit bago pa man tumunog ang unang ring, isang malakas, malinaw, at determinadong sipa ang naramdaman niya mula sa loob ng kanyang sinapupunan. Sinundan pa ito ng isa at isa pa. Tatlong magkakasunod na paggalaw na para bang tatlong maliliit na mandirigmang sumisigaw. Huwag, Nay, lumaban ka. Napabitaw si Amihan sa kanyang telepono. Napahawak siya sa kanyang tiyan at sa gitna ng kanyang pag-iisa at kawalan ng pag-asa, isang mainit na luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng paalala. Hindi siya nag-iisa. May tatlong rason siyang bumangon. May tatlong rason siyang lumaban hanggang sa huli. Ang silid ng pagdinig sa munisipyo ay maliit at siksikan na nagpapainit palalo sa tensyonadong kapaligiran. Naroon si Amihan kasama ang kanyang abogadong bigay ng gobyerno. Sa kabilang panig, naroon si Dalisay at Mahalina, kumpiyansang nakaupo sa tabi ng kanilang magaling at mamahaling abogado. Ang hangin ay mabigat sa mga akusasyon at mga pekeng luha. Si Dalisay ang nasa gitna, naglalahad ng kanyang panig. Gumanap siya bilang isang kaawa-awang biktima sa paraang perpekto at kapani-paniwala. Mahal na mahal ko po ang asawa ko. Sabi niya sa harap ng tagapamagitan. Ang boses ay nanginginig na parang nagpipigil ng hikbi. Nagtrabaho po ako ng husto sa syudad para mabigyan siya ng magandang buhay. Umuuwi po ako, gabi-gabi na pagod. Hindi ko alam. Nasa likod ko pala. May iba na siyang kinakatagpo. Ipinakita ng kanyang abogado ang mga litrato ni Amihan at Sinag. Mga litratong kuha sa palengke, sa labas ng kafe, mga litratong puno ng tawanan
at inosenteng pagkakaibigan, ngunit sa mata ng korte, mukha itong ebidensya ng pagtataksil. Hindi ko po matanggap noong una, pagpapatuloy ni Dalisay, kasabay ng pagpunas ng pekeng luha. Pero nang malaman kong nagbunga ang kanilang pagtataksil, doon ko po naisip, paano na ang mga bata? Kahit hindi po sila sa akin, dugo pa rin sila ng asawa ko. Ayokong lumaki sila sa isang tahanang puno ng kasinungalingan. Kaya po hinihiling ko ang custody para mabigyan sila ng isang matuwid na buhay. Ang bawat salita ni Dalisay ay isang sampal sa mukha ni Amihan. Ang galing niyang magsinungaling. Ang galing niyang baliktarin ang lahat. Ang kanyang abogado ay sumubok na sumalungat. Ngunit ang mga ebidensya, kahit peke, ay tila kumakampi kay Dalisay. Si Amihan ay dahan-dahang napipilitang pumasok sa isang sulok. Walang kalaban-laban. Mrs. Montenegro, tanong ng abogado ni Dalisay, maaari mo bang itanggi sa harap ng lahat na hindi mo kasama ang lalaking ito? Si Ginoong Sinag Alcantara, sa mga araw na wala ang iyong asawa? Hindi makasagot si Amihan. Paano niya itatanggi ang isang bagay na totoo? Maari mo bang isumpa na walang namamagitan sa inyo? Muli, katahimikan. Ang kanyang pananahimik ay tila isang pag-amin. Nakita niya ang nangiting tagumpay sa mga labi ni Mahalina. Malapit na. Malapit na nilang makuha ang gusto nila. At ang pinakamahalagang tanong, Mrs. Montenegro? Sabi ng abogado. Ang boses ay tila isang palakol na babagsak na. Maari mo bang ipanumpa sa ilalim ng batas na si Ginoong Dalisay Montenegro ang ama ng mga batang dinadala mo? Ito na ang tanong na kinatatakutan niya. Ang tanong na maglalagay ng huling pako sa kanyang ataol. Kung sasabihin niyang oo, magsisinungaling siya sa ilalim ng panunumpa. Kung sasabihin niyang hindi, inaamin niya ang pagkakasala sa harap ng lahat. Napapikit si Amihan, handa nang tanggapin ang kanyang pagkatalo. Hindi. Isang malakas at malinaw na boses ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito galing kay Amihan. Ang lahat ng mga mata ay napabaling sa pintuan ng silid. Nakatayo roon si Sinag. Ang kanyang muka ay hindi na nagpapakita ng sakit o pag-aalinlangan. Ito'y napalitan ng isang bakal na determinasyon. Naglakad siya papasok na tila walang kinatatakutan. Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ng abogado ni Dalisay. Hindi ka kasama sa pagdinig na ito. Ngayon, kasama na ako. Mariing sagot ni Sinag. Huminto sa tabi ni Amihan. Hinawakan niya ang balikat nito. Isang kilos na nagsasabing, hindi ka nag-iisa. Humarap si Sinag sa tagapamagitan, sa mga abogado, at kay Dalisay. Hindi si Dalisay Montenegro ang ama. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Si Dalisay at Mahalina ay kapwa na tigilan. Hindi inaasahan ang ganitong pangyayari. Ako ang ama. Ang pag-amin ni Sinag ay tila isang bombang sumabog sa gitna ng silid. Diretsahan. Walang paligoy-ligoy. Isang malaking kasinungalingan. Sigaw ng abogado ni Dalisay. Nagsasabuatan sila para pagtakpan ang kanilang kasalanan. Hindi kami nagsasabuatan, kalmadong sabi ni Sinag. Nagsasabi ako ng totoo. At hindi ko hahayaang dungisan ninyo ang pangalan na ng ina ng mga anak ko. Tumingin si Sinag kay Dalisay. Gusto mong malaman kung bakit ko nasabing hindi ikaw ang ama, Dalisay? Dahil alam ko ang sikreto mo. Ang sikretong ikaw mismo ang nagsabi sa kanya. Ang katotohanang baog ka. Namutla si Dalisay. Ang kanyang kumpiyansa ay biglang naglaho na parang bula. Pero hindi lang yan ang sikretong itinatago ninyo. Pagpapatuloy ni Sinag. Inilabas niya ang kanyang telepono. May isa pa. Isang sikreto tungkol sa tunay na dahilan kung bakit ninyo ginagawa ang lahat ng ito. Pinindot niya ang play. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa speaker ng telepono.
Boses ni Mahala. Ano ka ba, Dalisay? Huwag ka ngang mag-inarte dyan. Plano lang to. Kapag nakuha na natin ang pera mula sa tangang yon, pwede na nating iwan ang mga paslit na yon sa kahit saang ampunan. Ang mahalaga ay ang mana, ang pera. Ang recording ay malinaw. Kinuha ito ni Sinag mula sa isang kaibigan niyang waiter sa restaurant kung saan nag-usap ang dalawa. Hindi alam na may nakakarinig sa kanilang masamang plano. Ang mukha ni Mahalina ay naging kasing puti ng pader. Tumingin siya kay Dalisay na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka at galit. Anong ibig sabihin nito, Mahalina? Tanong ni Dalisay. Akala ko ba gusto nating palakihin ang mga bata? Nang makita ni Mahalina na ang kanyang plano ay nabuko na at ang lalaking ginagamit niya ay nagsisimula ng mag-isip, ginawa niya ang huling desperadong hakbang. Itinuro niya si Dalisay. Siya ang may pakana ng lahat ng ito. Sigaw ni Mahalina. Pinilit niya lang ako. Ginawa niya akong kasangkapan para makuha ang pera ng asawa niya. Sinungaling! Sigaw pabalik ni Dalisay. Ikaw ang nagplano nito. Ikaw ang nagsabi sa aking habulin ang mga bata. Sa harap ng lahat, ang dalawang magkasabwat ay nagsimulang magturuan at magsumbatan. Ang kanilang perpektong harapan ay gumuho. Inilalantad ang kasakiman at kasamaang nakatago sa likod nito. Sa gitna ng kaguluhan, nakatingin lang si Amihan kay Sinag. Ang lalaking sinisi niya. Ang lalaking itinaboy niya. Ang lalaking nagbalik para iligtas siya at ang kanilang mga anak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot at galit sa kanyang puso ay napalitan ng isang napakalakas na damdamin. Isang damdamin ng pasasalamat, paghanga, at higit sa lahat, pag-ibig. Lumipas ang 6 na buwan. Ang tag-ulan na nagdala ng unos sa buhay ni Amihan ay napalitan na ng isang maaliwalas at mapayapang umaga. Ang Baryo Silangan ay bumalik na sa dati nitong katahimikan at ang mga bulungan ay napalitan na ng mga ngiti ng paggalang at paghanga. Ang kaso laban kay Amihan ay ibinasura. Si Dalisay at Mahalina naman ay kapwa na harap sa kasong attempted fraud dahil sa kanilang masamang balak. Isang maliit na balita sa dyaryo ang nagpatunay sa pagbagsak ng 2 taong minsan ay halos sumira sa kanya. Ngunit para kay Amihan, iyon ay isang sarado ng kabanata. Hindi na niya hinayaang magtagal ang galit sa kanyang puso. Ang kanyang mundo ngayon ay umiikot na lang sa 3 maliliit na milagro. Sina Luan, Kai at Danum. 3 malulusog at guwapong batang lalaki na may mga matang kamukhang-kamukha ng kanilang ama. Ang Tahanan Cafe ay hindi na lang isang coffee shop. Ito'y naging isang tunay na tahanan. Ang dating tahimik na lugar ay napuno na ng mga tawa ng sanggol, ng amoy ng gatas, at ng tunog ng mga oyayi. Isang hapon, habang abala si Amihan sa pagpapatulog kay Danom sa isang duyan na isinabit ni Sinag sa isang sulok ng kafe, pinagmamasdan niya si Sinag. Buhat-buhat nito si Luan habang ang isa nitong kamay ay marahang tinatapik-tapik ang likod ni Kai na nasa crib. Ginagawa niya ang lahat ng ito habang nakikipag-usap sa isang customer. Walang bakas ng pagod o reklamo sa kanyang mukha. Tanging purong kaligayahan. Pagkaalis ng customer, lumapit si Sinag kay Amihan. Tulog na ba ang bunso natin? Mahinang tanong niya. Tumango si Amihan. Salamat, Sinag. Sa lahat. Ngumiti si Sinag. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Wala yon. Ang makita ko lang kayong 4 na ligtas at masaya, sapat na sa'kin. May mga panahong hindi pa rin makapaniwala si Amihan sa lahat ng nangyari. Pagkatapos ng pagdinig, umamin siya kay Sinag na itinaboy niya ito dahil sa takot at gulo ng isipan. At gaya ng dati, inunawa siya nito. Naging mabagal ang proseso, ngunit dahan-dahan nilang inayos ang nasira sa pagitan nila. Hindi na bilang magkaibigan lang,
kundi bilang dalawang taong pinagbuklod ng isang hindi inaasahang tadhana. At ngayon, bilang mga magulang, nang papalubog na ang araw at naisara na nila ang kafe, naupo silang dalawa sa labas. Pinapanood ang kulay kahel na langit. Ang tatlong sanggol ay mahimbing na natutulog sa loob. "Ami," sabi ni Sinag, binabasag ang komportableng katahimikan. Huminga siya ng malalim, na parabang nag-iipon ng lakas ng loob para sa isang bagay na matagal na niyang gustong sabihin. Noong una kong ipinangalan ang lugar na to na Tahanan Cafe, pagsisimula niya, ginawa ko yun dahil gusto kong magkaroon ng isang lugar kung saan pwedeng magpunta ang mga tao para makaramdam ng kapayapaan, para makahanap ng masisilungan. Tumingin siya kay Amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong mas malalim pa sa karagatan. Pero simula nang bumalik ka, at lalo na nang dumating ang tatlong anghel na, natutunan ko ang isang bagay. Ang tahanan pala ay hindi isang lugar. Ito'y isang pakiramdam. Ito'y ang pagiging kasama ng mga taong mahal mo. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Amihan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya hindi isang mamahaling singsing, kundi isang maliit na kwintas na may tatlong maliliit na sinag ng araw bilang palawit. "Amihan Salcedo," sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa sinseridad. "Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang perpektong buhay. Hindi ko maibabalik ang mga nasayang na taon. Pero maipapangako ko sa iyo na sa bawat araw na darating, gagawin kong tahanan ang mga braso ko para sa iyo. Maipapangako kong pupunuin ko ng liwanag ang mundo ninyo ng mga bata, katulad ng kung paano ninyo binigyan ng liwanag at kahulugan ang buhay ko." Hindi na ito dahil sa responsibilidad, Ami. Pagpapatuloy niya, isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi. "Ito ay dahil mahal na mahal kita. Mahal kita bilang ikaw, hindi lang bilang ina ng mga anak ko. Payagan mo sana akong maging tahanan mo hanggang sa pagtanda natin." Ang mga luha ay malaya ng umagos sa mga mata ni Amihan. Mga luha ng kaligayahan, ng pasasalamat, at ng pag-ibig na buong buo. Kinuha niya ang kwintas. "Oo, Sinag," sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. "Oo." Isinuot ni Sinag ang kwintas sa kanyang leeg. At sa ilalim ng papalubog na araw, sa harap ng kafe na naging saksi sa lahat ng kanilang sakit at tagumpay, nagtagpo ang kanilang mga labi. Hindi ito isang halik ng pagkakamali o ng pagsisisi. Ito ay isang halik ng pangako, ng bagong simula, at ng isang pag-ibig na hinulma ng unos, ngunit pinatatag ng panahon. Magkahawak kamay silang pumasok sa loob ng kafe. Pinagmasdan nila ang tatlong sanggol na mahimbing na natutulog, ang mga munting anghel na naging tulay para matagpuan nila ang tunay na kaligayahan. Si Amihan ay hindi na isang babaeng sinira ng pagtataksil. Siya ay isang inang muling nabuo, isang babaeng natutong mahalin ang sarili, at isang kabiyak na natagpuan ang kanyang tunay na sinag sa gitna ng dilim. Magkakasama, bubuuin nila ang isang tahanang hindi na kayang sirain ng anumang unos. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang aral ng kwento natin ngayon ay simple lang po. Minsan, kailangan munang gumuho ang lahat ng ating pinapangarap para mabigyan ng puwang ang isang bagay na mas maganda at mas karapat-dapat para sa atin. Ang sakit at pagtataksil ay hindi katapusan. Bagkus, ito ay maaaring maging isang bagong simula, isang pagkakataon upang muling buuin ang ating sarili at matutunang ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit. Bagkus ito'y naghihilom, nag-aaruga, at nagbibigay liwanag sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kwento ni Amihan at Sinag.
Kung meron kayong komento o suhestyon o kung anong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.